to invite each one of us to join me in a word of prayer. Father God, we thank you for this wonderful privilege you've given us once again to hear your word and to study your word. And we thank you because you've given us the clarity of direction that through your word, in Psalms 119, 105, that your word is a lamp to our feet and a light to our path. We know that we are safe. We know that we are protected if we are living our lives and walking in the center of your will through the guidance of your word. I pray that you will continue to enlarge the capacity of our spirit, continue to create that hunger and thirst in our spirit, and hunger and thirst for your word and for your presence, so that we will not be led astray. Instead, we can walk in the light of your will. We thank you and we bless you, and we pray for those who are sick right now, Lord God. We pray for your divine healing to flow over their bodies right now and heal their sickness from the top of your head down to the sole of your feet. I declare divine healing. Receive your healing. Receive your miracles in the name of Jesus. Lord, those who are in need of provision, we know that the earth is the Lord's and the fullness thereof. You are a generous God, supplying the needs of your people, especially those who are doing the will of God, advancing the kingdom of God. Provision will not be a problem to them. Instead, provision will flow like a mighty river because we are fulfilling the works of the Lord. I also pray tonight as we study your word that you will continue to pour out wisdom, knowledge, and understanding, so that as we receive and partake the impartation of your word, there will be a powerful thing, a powerful thing that will happen in our spirit, so that we will be moved and we will be uplifted to the next level. I pray in Jesus' name that as we move to another level, as we increase in our stature, as we increase in the dimension in the Spirit, there will be stability in our spirituality. And I pray for all pastors. I lift them up to you, Father God, in Jesus' name, that you will continue to give us all that hunger and thirst for your presence and for your word. And I pray for divine wisdom as we lead your people towards destiny. I also pray for good health, long and satisfying life. I pray that our lives will become a testimony to our community, to our city, and even to our country. I pray for the unity of the body of Christ. I pray that all of us will know the reason of our existence, and that is only to glorify God, magnify the name of the Lord. Help us and teach us to live for your cause. We thank you and we bless you. This is our prayer in the powerful name of our Lord and Savior, Jesus Christ. And all the blessed people of God declare, Amen and Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Glory to God. Blessed be the name of the Lord. Muli, sa mga kabubukas pa lamang ng kanilang Facebook, live stream po tayo ngayon sa YouTube. And please do us a favor to share this message to your friend. Relevant messages and this relevant for this season will allow us to move and walk with God. And if we're walking and moving with God, then we are completely, totally, undisputedly safe sa ating pong pamumuhay dito sa lupa. So praise the Lord, and we are in the series of our study, Winning the Battle from the Inside Out. And we've discussed a very powerful lesson na kung saan mag-a-address po sa ating mga pang-araw-araw na pangailangan. So we've studied sa ating pong patuloy na pag-aaral, battles in life never stopped. Okay, so there are battles in the physical, so we cannot stop aging and even death. So let us be careful with the food intake, especially this season. Okay? So just take what your body needs. Anything that your body doesn't need, there is no way or there is no reason para ito po ay iti-take natin. So I pray for the gift of the Spirit, self-control. Another thing na hindi po tumitigil yung challenge is the financial challenge. Okay, so mayroon pong financial battle na nagaganap. That is why the Lord, in His Word, had given us many principles
para po lakaran nating lahat at atin pong i-apply sa ating buhay. So, save sa mga kabataan ho, lalo na kahit na po sino sa atin nakikinig ngayon, save at the peak of your earnings. Especially those of you who are receiving blessings or financial blessing this year, especially this month. Okay, save at the peak of your earnings. Okay, do not spend everything just for a day and then tomorrow you will be in need. So, ano lang po ito, ang mga paalala po. Pangatlo pong battle is a emotional battle, which most of us are engaged, even though that you are living a godly life, you're walking in holiness and righteousness, still there's a devil who will going to use other people, people who are not aware of the relationship with God, people who do not know the word of the Lord. They will be used by the enemy to go against you. At a concrete example po, walang iba kundi ating Panginoong Jesus, that even though He was helping people, healing people, raising people from the dead, but still there are people who go against Him. Now, I want you to understand the emotional battle. We must be established in our emotions. Okay, that the only way for us to be established in our emotion is none other than to be deep and rooted in the Word of God, deep and rooted in our prayer life. Okay, so we cannot escape from that. As long as we are here on earth, emotional battle will continue. And we cannot rely on our righteousness and holiness alone, but we must be deep and rooted in the presence of God and in the Word of God. Last but not the least, okay, there is always a spiritual battle. As long as we are here on earth, the devil is here also fulfilling his wicked schemes and plans against us. For the thief comes only to steal, to kill, and to destroy. But Jesus said, I came that the sheep, that they may have life and have it to the full. Sa Tagalog, ako'y naparito upang bigyan ng mga tupa ng buhay na ganap at kasiya-siya. I would like to admonish you, mga kapatid, to dwell on the good and perfect plans of God over our lives. But the good news or the good thing na dapat malaman natin, what are the source of troubles in the life of a person, whether he is a Christian or a believer or not? Number one, the devil. Okay, there's a devil who is trying to destroy the life of a person. But praise God, because when the Lord Jesus Christ died on the cross of Calvary, okay, and He died and He was buried, and on the third day He rose from the dead, it was a seal of the devil's defeat. The devil is a forever defeated foe. Dapat clear sa atin yan. So pag mayroon pong magawa ang kaaway at naramdaman mo na parang there's an attack of the enemy, just rebuke it in the name of Jesus and the devil will flee. Pangalawa, the world. Okay, mahalaga ho na maunawaan natin ito na isa pong nagkukos ng trouble, lalo na sa buhay ng isang mananampalataya, is yung worldliness. The world, sabi ng Bible, okay, it will ignite the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life in the life of a person. Okay, lalo na sa mga mananampalataya. So let us be careful, okay, engaging ourselves in the world. Avoid acquiring worldly system. Okay, avoid acquiring and allowing yourself to flow in the world. Why? Because the world will ignite the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Okay, so let us be careful. Sabi ng 1 John 2 verse 17, ang sabi, the world and its desires pass away, but the man who does the will of God shall live forever. Mga kapatid, we are in the crucial times of our lives that we need to be careful with our choices. Palagi ko sinasabi, life has full of choices. Okay, what you are now is a product of your choice, because your choice determines your destiny. So mahalaga po, bago tayo gagawa ng desisyon, bago tayo mamili kung ano yung ating gagawin, ano yung ating unahin, mahalaga po na tayo po ay nagtatanong, nag-acknowledge sa Panginoon. Proverbs 3, 5, and 6. Trust in the Lord with all your heart, lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make your path straight. Mga kapatid ko kay Kristo, napakahalaga po ng mga bagay na ito na dapat nating mabantayan
Lalong-lalo na po na nandito pa tayo sa mundo, sa sanlibutan na punong-puno po ng tukso, punong-puno po ng gawa ng kaaway. But I don't want you to dwell on that. I encourage you to dwell in the Word of God because the Word of God gives hope. The Word of God gives freedom. Magdwell tayo sa kabutihan at katapatan ng Diyos sa pamamagitan po ng pagbukas ng ating kaisipan at ng ating pananaw at pangunawa sa salita ng Diyos. So the most dangerous foe or enemy of a person is none other than the flesh or himself. So dapat ho, maunawaan natin to. The devil is defeated already. The world is defeated, but there is one enemy that is the worst enemy that we have, and that is none other than our flesh, ourselves. So there are biblical prescriptions on how to defeat the flesh. Dito tayo po nag-aral. So pasadtahan ko po ito ng sobrang bilis. Number one, if you want biblical prescriptions on how to defeat the flesh, number one, deny it. If you want to follow me, deny yourself, sabi ng Panginoon. So wag po natin pagbigyan. Struggle po yan, pero ikaw po ang determining factor. Ano po ang iyong desisyon? Hindi po pwedeng makipag-argue at makipagpilitan ang laman sa iyo. Pag sinasabi mo, I don't want to do this sin, then that's final. Then the Lord will empower you. Pangalawa, crucify the flesh and its desires. Laging tandaan, nagat nandito tayo sa lupa, ang ating laman, ang korsonada po nito, ang desire nito are the things of the world. But if you crucify the flesh, pag sabing crucify the flesh sa Tagalog, napakalinaw pong pagkasabi at pinatay na ng lahat ng nakipag-isa kay Kristo ang dati niyang pagkatao, maging ang mga masamang nasa nito. So ang i-crucify mo, ang hindi mo nabigyan ng buhay, yan po siguro ang pinakatamang term, huwag mo nang bigyan ng buhay ang gusto ng laman mo. Instead, bigyan mo ng buhay ang gusto ng Espiritu. Number 3, prescription on how to defeat the flesh. Kasi worst enemy natin to live for God's cause. Okay? Ang dahilan ng ating pagkabuhay, katulad ni Apostol Pablo sa Galatians 2:20, ay walang iba kundi siya nabubuhay na para kay Kristo. Okay? Because Jesus died for us so that all of us shall live forever. Because kung hindi si Kristo namatay sa krus ng Kalbaryo, lahat po tayo mamamatay. Ibig sabihin, forever na mawalay sa Diyos. At ito po ay napaka-trahedyang pangyayari sa buhay ng isang tao. Jesus died for us to live. So how? Okay, to live forever, and while we are still here on earth, let us live for God's cause. Dapat po atin po itong ilagay sa ating puso, sa ating isipan. Ako po'y nabubuhay ngayon para sa Diyos. At ang dahilan ng aking pagkabuhay ay para pamumuhay ay walang iba kundi bigyan ng kaluwalhatian, bigyan ng karangalan, higit sa lahat kaluguran ang Diyos. Letter D, prescriptions on how to defeat the flesh, offer ourselves to God. Total surrender to God. Romans 12:1. Ano ibig sabihin? Let us offer ourselves, surrender ourselves to God daily. Because if we surrender ourselves to God, our lives to God, we are giving Him, we are allowing Him to take full charge and control over our lives. Ibig sabihin, we want to be under the covering of God. At ang sabi po sa Psalm 91, siya na nagkupkup, siya na nagnasa ng pagkupkup ng kaitaasan, makapagsasabi siyang muog ko tahanan. Ibig sabihin, we allow the covering of the Lord to be upon us if we allow Him, if we surrender ourselves to Him. Para malinaw, diba sa dalawang naglalabanan, mapapansin niyo po yan, pagka na matindi na ang labanan at nakita nung isa na siya'y matatalo na, kanya na pong iwawagayway yung kanyang puting bandila. At ibig sabihin, kami po'y suko na, and kami po'y handa na pong magpasakop sa inyong pamumuno. Dati kami yung namumuno, ngayon dahil sumurrender na po kami, kayo na po ang mamuno sa amin. Ano man ang inyong gusto, yun po ang aming gagawin. Ganon po ang tamang understanding ng surrender. So, pag-surrender natin ang ating buhay sa Diyos, at araw-araw po itong gagawin, mga kapatid, ibig sabihin, tinataas na natin ang puting bandila at sinasabi natin, Lord, beginning today, or today, kayo po ang manguna at mag-guide sa buhay ko, Panginoon. Ang inyo pong sasabihin, ang siya ko pong gagawin. Hindi na po yung sinasabi ng aking laman. So, okay? Letter E, be a slave to righteousness. Okay, another prescription on how to defeat the flesh, maging alipin po tayo ng katuwiran.
Do not allow any part of your body to be used by the enemy to commit sin against God. Why? Clear sa atin, namatay si Kristo dahil sa ating mga kasalanan. At hindi na po kakayanin ng ating konsensya na siya tayo po'y gumawa pa rin ng kasalanan because hindi na po si Kristo, minsan lang siyang namatay para sa kasalanan mo. And never allow any part of your body to be used by the devil to commit sin against God. Kaya palagi ko sinasabi, our lives should be exclusively for God's use only. Another prescription, letter F, on how to defeat the flesh, okay, is to live in holiness. The divine calling of God for every believer is to live in holiness. Ang sabi po sa 1 Peter 1:15-16, but just as He called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy because I am holy. Maganda hong panuntunan ito o prinsipyo ng bawat mananampalataya sa bawat araw, sa bawat sandali, minuto, oras ng kanyang buhay, na palagi nating titingnan, yung bang aking sasabihin ay mayroong kabanalan, ito ba'y hindi mag-o-offend sa Diyos? Kadalasan po sa atin, ang ating pong palaging inaalala, baka ma-offend ang tao sa sasabihin ko. Madalas po, ang tao, pag ito ay inyong iniiwasang ma-offend, ang iyong na-o-offend ay walang iba kundi ang Diyos. At madalas naman kung ang gusto mo, ang wag ma-offend ay ang Diyos, madalas ma-offend ang tao. Sa pangangaral po ng salita ng Panginoon, makikita po natin, if you will tell the truth, if you will preach the truth, people will be hurt, people will get offended. It's fine. Why? As long na ang Diyos na nagbigay sa iyo ng buhay, nagbigay sa iyo ng hininga, nagbigay sa iyo ng lakas, ay hindi ma-offend. Bagay po ito na hindi po masyadong natututunan ng marami. Kasi ang akala natin, wag nang ma-offend yung tao, baka ma-offend yung tao. By doing that, you are offending God. Lalong-lalo na po sa atin mga pastor at mga ngaral ng salita ng Diyos. Sometimes kumbaga lumalabnaw yung ating pagtuturo ng salita ng Panginoon. Bakit? Because we are protecting people. Ang pagbabahagi ng salita ng Diyos ng hindi po puro, ang pagbabahagi ng salita ng Diyos na ating pong itong kinokontrol. Ibig sabihin, sa halip na ibigay ang 100% na truth, ating pong inaalala, baka umalis o baka masaktan, kaya hindi natin binibigay ng todo. We have no right, as preachers of the word, we have no right to not give the 100% truth. Because the moment we keep on doing that, yun ang magdi-disqualify sa atin bilang mga lingkod ng Diyos. So let us be careful with what we are doing. We must live a holy life and be holy in all we do. Doing or being holy in all we do is telling the people, preaching to the people, teaching the people the accurate word of the Lord. At wala po itong sugar coating, ito po'y pinipreach ng diretso, mga kapatid. If it hurts them, because the truth hurts, but the other side of the truth, it also heals. Masasaktan talaga. Okay? Pero, ang kapalit naman ng sakit at hapdi na dulot ng salita ng Diyos ay kagalingan naman mula sa sugat na dulot ng kasalanan. Okay? So, letter G, pursue Christ-likeness, our ultimate destiny. If you want to defeat the flesh, live like the Lord Jesus Christ. Romans 8:29, for those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. So, ibig sabihin ang tanging layunin, ang tanging destiny ng isang mananampalataya ay hindi mga bagay sa mundong ito. Ang mga bagay sa mundong ito ay produkto lang ng pamumuhay natin katulad ni Kristo. Ang sabi sa 1 John 2:6, those who claim that they are in Him, they are in God, must live as Jesus did. With the word must, it is non-negotiable, it is imperative. Ibig sabihin, non-negotiable, yun talaga ang ating klase ng pamumuhay. If we fail living that way, fail to live the way Jesus did, then we are not allowing ourselves to be immersed in His Word. At ito po ang delikado because pag ang isang mananampalataya ay hindi nabubuhay katulad ng Panginoong Hesukristo, there will be a big tendency na siya po ay maisahan
ng kalaban. Gusto ko pong manawaan natin, mga kapatid, okay, na ang pamumuhay natin para sa kapurihan ng Panginoon ay dapat maliwanag na maliwanag po sa atin na tayo po ay lumakad, okay, sa katuwiran, lumakad sa kabanalan, at higit sa lahat po, laging tandaan, si Kristo lang po ang nakatalo sa kaaway, si Kristo lang po, okay, ang bagsak kay Satanas. Okay, marami mang ginagawa ang kaaway, pero tandaan natin, si Kristo po ang nagpabagsak sa kanya. At ito po ang nais ng Diyos, mabuhay tayong katulad ni Kristo sa pamamagitan ng liwanag ng kanyang salita. Doon tayo lumakad upang sa oras na makasagupa natin ang kaaway, di ba, mayroong spiritual battle na nangyayari. If we are living like the Lord Jesus Christ, kung anong ginawa ni Kristong paglampaso sa demonyo, ganun din po ang kaya nating gawin. Kaya nga po, ultimate destiny natin yan, ang mabuhay katulad ni Kristo. Kaya bawat isa sa atin dapat mauhaw, magutom palagi sa salita ng Diyos. Katulad ni Kristo, malalim sa panalangin upang pagdating ng araw na darating na po ang spiritual battle at ito po'y pasidhi ng pasidhi habang palapit ng palapit ang pagdating ng Panginoon, tayo po ay magiging higit sa mananagumpay. Maliwanag po ang sabi ng Romans 8:37, tayo'y mga higit sa mananagumpay sa pamamagitan ni Kristo na nagmamahal sa atin. We cannot just claim to be more than conquerors, but rather we can be more than conquerors through Him who loved us. Okay? Letter H, dito tayo nagtapos. Access the grace of God in the life of the carrier of your grace. So pinakita natin dito na isa po sa prescription ng Biblia para atin pong mapagtagumpayan ang laman, which is most of us, very relevant message po ito for the season, because almost all of us are battling, or we are, we're fighting against our flesh. Because alam natin ang tunay na tinawag, ang tunay na pinili at ligtas na mananampalataya every time he committed sin. Okay? There is that deep conviction, a very hard conviction na meron dito na siyang nagbibigay sa atin ng feeling na uneasy tayo. We are not, excuse me po, hindi po tayo nagiging, effective at hindi tayo nagiging efficient sa pagiging mananampalataya because of that sin. That is why a true believer of Christ doesn't want sin to dwell in him. Kaya nga ho, mahalaga at paano natin ito ma-overcome? By the grace of God. Okay? Ang common definition natin kasi sa grace before is it is God's unmerited favor. Tama po yan. When it comes, relate po yan sa salvation. But when it comes to overcoming, when it comes to winning the battle from the inside out, the grace of God is God's power and ability working in us for us to become what God wants us to be. God's power and ability, God's grace is God's power and ability working through us for you to do what God wants you to do. Okay? So now, let's move on. Okay? So, to another topic, mga kapatid. Okay? Another prescription of the Bible. Okay, on how to defeat the flesh, and it is prioritizing the principles of the kingdom. When you speak about principles of the kingdom, ibig sabihin, these are the things that really matters to God. Bagay po na dapat nating maunawaan bilang mga mananampalataya. Kasi karamihan no, sa mga tao ay ang mahalaga lang sa kanila yung mga bagay na kumbaga what matters most to them. Pero kung ikaw ay mananampalataya na ni Kristo, may battle na ngayon kasi yung flesh mo kung ano lang ang mahalaga sa Kanya. So dahil ikaw ay sumampalataya na kay Kristo, nagkakaroon ka na ng struggle sa loob. Why? Because ang Holy Spirit ay nag-uudyok sa spirit mo na nagsasabi, ang mahalaga sa Diyos ang dapat mong unahin. Nakuha niyo ho? Kaya kung kayo po ay mananampalataya na ni Kristo at mayroon kayong internal struggle, ito po ang purpose ng mensaheng ito. You have to win first your internal struggle before you can win your external struggles. Nagkaroon tayo. So ang iyong internal struggle, ang labanan ng flesh at saka spirit mo.
But because the Holy Spirit was deposited by God inside you, ito ngayon ang nag-uudyok sa spirito mo na unahin yung mga bagay na mahalaga sa Diyos. Samantala, ang iyong laman ay nag-uudyok din sa iyo na unahin yung mga bagay na hindi na mahalaga sa Kanya. At laging tandaan in Galatians 5:16, okay? Walk with the Spirit so that you will not gratify the lust of the flesh. Why? Because in verse 17 it says that the Spirit and the flesh are in contrary with each other. That is why you do not able to do, okay, what God wants you to do. I'm just paraphrasing it, but that's the context of it. Now, listen carefully. So yung internal struggle natin between the Spirit and the flesh continues. Kaya nagbigay ng prescription ng Bible, ano ba ang dapat pang i-prioritize? Because most of us believers, palagi tayong nadadala sa araw-araw nating pamumuhay, mayroon tayong tinatawag na crossroads sa buhay natin. That we need to make a decision whether we go to the right or we go to the left. There are crucial decisions in our lives. Crossroads po natin yan. Marami po tayong crossroads sa buhay natin. Ano pa ang aking uunahin? Ito o ito? Sino po ba ang aking pagbibigyan? Ang laman o ang espiritu? So ito po ang mga nangyayari sa atin. That is why biblical prescription on how to defeat the flesh, on how to defeat things na kontra sa spirit mo is to prioritize the principles of the kingdom. Pag sinasabing principles of the kingdom, these are the things that really matters to God. Now, una ho, dapat maunawaan natin, we need to cultivate intimacy with God. Bagay ho na isa pong napatunayan ng isang kilalang lingkod ng Diyos sa Biblia, walang iba kundi si Haring David. David was called by God Himself the man after God's own heart. So siguro kunin natin yung mga sinabi ni David, okay, when it comes to prioritizing the things that really matters to God, unang-una po, talagang intimacy. At yung intimacy, hindi po lamang natin sasabihin. Kailangan po kinocultivate natin para tayo magtatanim ng buto. Na bago mo itanim ang buto, kailangan mo muna i-cultivate yung soil. For what purpose? Para yung mga minerals, yung mga kailangan ng buto para mabilis siyang tumubo ay maihanda na. An uncultivated soil cannot grow a seed. Listen carefully. That is why yung heart natin, yung spirit natin, yung buhay natin dapat na-cultivate natin para ready tayo sa pagtanggap ng kapahayagan mula sa Diyos. Ready tayo na sumunod sa nais ng Diyos. Ready tayo na magbago kung anong ipapagawa sa atin ng Diyos. So we need to cultivate intimacy with God. Now, look at what David says when it comes to intimacy. Psalms 42 verse 1. The deer pants for streams of water, so my soul pants for you, my God. Kung gaano kauhaw ang isang usa sa tubig, ganun din kauhaw ang kaluluwa ko sa iyo, O Diyos. Oh, napakagandang pabaon sa atin ng Diyos ito bago mag-end ang 2023. I encourage you to share this message to your friends, to your loved ones, mga kapatid, mga kasamahan natin sa church, na makinig pong mabuti. Ang intimacy sa Diyos, ito. Para mas malalim po nating maunawaan, mga usa, pag yan po ay naglalakbay, grupo-grupo po yan, marami. At sa kanilang paglalakbay, sila po ay nauuhaw. At iisa ang nasa kanilang kaisipan, kailangan makahanap ng tubig upang ito'y kanilang mainom. Oras na sila'y makahanap ng isang batis o tubig, sila po'y nag-uunahan. Dahil sa sobrang uhaw na meron sila. Sundan niyo po. At sa kanilang pagtakbo, sa kanilang pag-uunahan, nakita natin, okay, habang sila'y nag-aagawan, sila po ay nagtatakbuhan at pag mayroon pong nadapa, okay, mayroon pong nadapa dahil sa kanilang pag-aagawan, ito po ay kanilang inaapakan at sa pag ito'y naapakan nila, ito po'y minsan po'y namamatay. Nakuha nyo? Sa kanila po kasi, ang mahalaga yung tubig. At sila po'y nag-uunahan doon. Sila po ay talagang ninanais nila talaga na maibsan yung kanilang uhaw.
ito po ang dahilan kung bakit sila po ay naglakbay ng mahaba at malayong lugar. Mga kapatid, tandaan natin, ang isang pusa ay handang maglakbay ng milya-milya, mahanap lang yung tubig. Kasama ang pagod, kasama ang sakripisyo, kasama ang lakas, para lang makuha yung tubig na yan. My friend, ito ang sabi ni David, kung gaano kauhaw, gaano nagsakripisyo, gaano kalayo, hindi tinitingnan ng usa yung layo, mahanap lang yung tubig. Ganon din ang aking kaluluwa sa iyo, O Diyos. Ganon ito kauhaw, ganon ito nagnanais at nagnanasa. My friends, this is what intimacy is all about. You are not after what your flesh is saying. You are after what the Spirit of God is telling to your spirit. Kailan ka ba huling nauhaw sa Diyos? Kailan ka huling nauhaw sa Kanyang mga salita? Lagi natin tandaan, pag ito ang nagiging lifestyle natin sa araw-araw, we always cultivate that intimacy with God. It will become our lifestyle. And once it becomes our lifestyle, what comes next? Magiging normal sa atin ang pagpasok sa presensya ng Diyos at matupad yung sinasabi ng Panginoon sa John chapter 10 na ang tupa, pag oras ito nakapasok sa kawan ng Panginoon sa presensya ng Diyos, siya'y maglalabas-pasok doon at makakasumpong siya ng mainam na pastulan. Napakaganda ho ng revelation na yan. Wherever you go, because you know how to enter into the presence of God through intimacy with Him. Anong nangyayari? You will be blessed by the Lord. Nandoon ka man sa church, blessed ka. Nandoon ka man sa trabaho mo, blessed ka. Nandoon ka man sa abroad, blessed ka. Bakit? Because you know how to enter into His presence. And that is one way of defeating the flesh, because the flesh doesn't want to enter into the presence of God. Why? Kasi ang flesh natutorture sa presensya ng Diyos. At habang ang flesh ay naroon sa presensya ng Diyos, ito po'y nare-refine, natutorture, naaalis yung mga worldly desires, naaalis yung mga fleshly desires. What comes next? You are blessed. Kaya kung saan ka pupunta, because you are already exposed in the presence of God. Watch me now, listen carefully. When Moses was exposed in the presence of God in Mount Sinai, hindi niya namalayan, 40 days, 40 nights na siya doon. Walang kain, wala lahat. Ibig sabihin, yung presensya ng Diyos, mga kapatid, ay kayang mag-sustain sa atin to the extent na yung laman ay na-adapt na niya ang environment ng salita ng Diyos, ng presensya ng Diyos. Dalawa lang ang nangyari kay Moses doon. Na-expose sa presensya ng Diyos at nakarinig, na-expose sa salita ng Diyos. It was God who do the talking. Watch me now. 40 days, 40 nights, walang kain ng laman, pero na-adapt na ng laman yung environment ng salita ng Diyos, na-adapt na ng laman yung environment ng presensya ng Diyos, and that enabled Moses to be sustained for 40 days and 40 nights without eating. Ibig sabihin, the more we expose ourselves in the presence of God, the more we expose ourselves in the Word of God, then the more na yung laman pahina ng pahina, until one day, ang laman natin, ang flesh natin, ay natuto na rin i-adapt ang presensya ng Diyos. And what comes next? Watch me now. When Moses got down from the mountain, what comes next? The radiance of God's glory was reflected on his face to the extent na kailangan siyang magbelo. Bakit? Natakot yung mga tao makita yung kanyang mukha kasi nagliliwanag. Mga kapatid, as we continue to live in intimacy with God, as we continue to immerse and expose ourselves in the presence and in the Word of God, the Lord can easily impart to us not just His Word, but most especially, the Lord can impart to us His nature. Para pag tayo po ay pumunta na sa mundo, pag tayo po ay pupunta na doon sa ating mga designated assignments, we are not just carrying the message, but we are carrying the God of the message. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Glory to God. The radiance, the manifestation of God's divine glory is seen in our lives. Oh, mga kapatid. This is what cultivating intimacy with God is all about.
Kaya pala, yung laman natin, nagkakaroon pa ng chance, nag-i-struggle pa tayo. Why? Because we do not expose ourselves in the presence of God most of the time. Ngayon, most of the time pa. Pero pag nasanay na tayo, magiging all the time na. You don't need to be somewhere or you don't need to be always in the church because the presence of the Lord is everywhere. Nagkaunawaan po tayo. Kahit naroon ka sa trabaho mo, you can sense His presence. Why? Because you are used to it. Sanay ka na eh. Kaya kahit na anong kinakaharap mo, anumang kahirap yung trabaho, pinapagawa sa iyo, marami man, patong-patong man yan. Mga kapatid, I can do. Tsaka mo masabi, I can do all things through Christ. Why? Because the grace of God, the nature of God is now in operation. Kailan siya nagiging in operation? If you keep on cultivating intimacy with God. Mga kapatid, uhaw pa tayo sa Diyos. Magandang challenge sa atin sa 2024. Mauhaw tayo sa Diyos. Mauhaw tayo sa presensya ng Diyos. Mauhaw tayo sa salita ng Diyos. Oh, mga kapatid, katulad ni David, willing tayong mag-sacrifice, willing tayong mag-go for extra mile, willing tayo na magtiis ang ating laman just to be with God in His holy presence. Remember, pagbaba ni Moses, the manifestation of God's glory, the manifestation of God's nature was seen on his face. And people were scared, not because of him, but because of the glory of God in him. That is why kahit saan tayo pumunta, yung favor ng Diyos, yung blessing ng Diyos, yung presence ng Diyos, damang-dama ng mga tao saan man tayo patungo. What a powerful revelation na binigay sa atin ng Panginoon sa gabing ito. I believe God deserves a praise from us, mga kapatid. Palakpakan natin ng Diyos. Glory to God. Now, another verse na pinakita ni David when it comes to cultivating our intimacy with God. Psalms 27 verse 4. One thing I ask from the Lord, this only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, and to gaze on the beauty of the Lord and to seek Him in His temple. Oh, my friends, purihin ng Panginoon. Si David po ay hari, si David po ay napakayaman, si David po ang pinakamakapangyarihan sa buong Israel nung time na siya naging hari. Pero kahit naroon na sa kanya ang lahat ng kailangan niya sa laman, because David was too exposed to the presence and the Word of God. What happened? Hindi niya hiningi na lalo pa siyang yumaman, bagkus ang sabi niya, isa lang ang aking hinihingi sa Diyos, ito lang ang aking hinahanap. Mga kapatid, I want you to focus on the Word of God through King David. Mayaman na siya when it comes to the flesh, when it comes to the physical status, mga kapatid. Wala nang hilingin pa si David. Pero bilang anak ng Diyos, bilang lingkod ng Diyos, mayroon siyang isang hinihiling, mayroon siyang isang hinahanap. Ano to? Na ako'y manahan sa bahay o sa templo ni Yahweh. When you speak about dwelling in the house of God, we know that the house of God simply means His presence. And that I may dwell in the house of the Lord or in His presence, kailan? All the days of my life. If you will dig the word deeper, pinakita dito that David was not satisfied with the riches, with the fame, and with the power that he has. Ano yung kanyang hinahanap? Ano yung nagsasatisfy sa kanya? The divine presence of God. I pray in the name of Jesus, as we end 2023, I pray in Jesus' name na tayong lahat po ay matuklasan itong cultivating intimacy with God, so that as we begin 2024, we can start strong so that we can finish strong in that year 2024. Mga kapatid, pinakita dito, hindi nasasatisfy si David sa laman. Ang satisfaction niya nasa spirit.
Ang satisfaction niya, yung naroon siya palagi sa presensya ng Diyos. Anong kailangan daw? Anong gagawin niya? To gaze on the beauty of the Lord, upang pagmasdan ng kanyang kagandahan at hanapin siya palagi sa kanyang templo. Mga kapatid, gazing on the beauty of the Lord. To gaze on the beauty of the Lord. Alam niyo ho, mga kapatid, paano ba ito, pastor, gawin? When you speak about to gaze on the beauty of the Lord, God cannot be seen because He's a spirit, and we cannot see Him through our naked eyes. How? Yung makita mo yung kagandahan na kanyang mga ginawa. Kung bumaba siya sa krus ng Kalbaryo at nagkatawang tao para mamatay at tubusin ka sa kasalanan mo, yan ang dapat mong palaging tingnan. Na tuwing ikaw ay dumaan sa malalim at mabigat at mainit at maapoy na pagsubok sa buhay mo, hindi ka na manghihina pa at hindi ka na magdadalawang isip pa kung kasama mo siya o hindi. The fact na ibinigay niya na ang buhay niya para sa iyo, wala nang dahilan para sabihin mo na nandiyan ka ba, Panginoon? Wala na ho. Why? Because God is faithful. 2 Timothy 2:13 it says, even if we become faithless, God will remain faithful because He cannot disown Himself. Watch me now. Ang isa pong manufacturer ng isang sasakyan, siya po ay tapat, siya po ay faithful at mayroong integrity sa kanyang product. Okay? At yung kanyang produkto, lahat ng kailangan at patungkol dito, siya ay mayroong impormasyon at siya ay may kakayahan na ito'y panatilihin nasa kondisyon. Watch me now. Sakali man na may masirang part or parts doon sa sasakyan, ang manufacturer ay mayroong kakayahan na palitan ito ng bago para mapanatili ang kondisyon nito. Now watch me now. Laging tandaan, may mga manufacturer po tayo na pag sila'y nag-release ng mga sasakyan, nagkakaroon sila ng recall. Bakit nila nire-recall? Kasi maraming mga complaints. Watch me now, nagko-complain yung iba. Ay, bakit bigla yung preno, biglang pumipreno, biglang nagaganito? Eh, hindi maganda yan. And then they will examine their product. And if they see something's wrong or something wrong in their product, meron silang recall. At ikukunin nila yung kanilang mga produktong na i-release at papalitan nila ng bago, walang babayaran. Ako po'y nagtanong, nung mag-recall ang isang manufacturer, sabi ko, kawawa, napakarami nilang nabenta, lahat ng yun kukunin nila kasi may mga diferensya, tapos papalitan ng bago, wala silang babayaran. Di luging-lugi yung kumpanya. Opo, lugi sila. Pero bakit nila ito ginagawa? Doon ko naunawaan, it is not just because of the product, but it is because of their reputation, their name, the reputation of their name. Kaya pala kahit malugi sila ng bilyon, malugi sila ng milyon-milyong pera, handaan nila itong bayaran. Bakit? Para lang protektahan ang reputasyon ng kanilang pangalan. Because the moment na mag-release, di nila yun ayusin at mag-release ng panibagong produkto, wala nang bibili. And the Lord impressed in my heart, give me that revelation, that even though we become faithless, even though we as a product, and He is our manufacturer, kahit mag-malfunction tayo, walang problema. Kaya tayo ng Diyos gawing functional uli. Bakit? Dahil kahit hindi ka natapat, kahit ikaw ay nagiging faithless na, the Lord will remain faithful. Why? Because He wants to protect the reputation of His name. Kung kayo po'y nakikinig siya ngayon, wala na kayong tiwala, o kayo'y nakikinig ngayon, nanghihina kayo, normal pong nangyayari yan bilang tao, pero gusto kong sabihin sa iyo, kahit maubos na at maupos na yung iyong pananampalataya, ang Diyos na iyong sinampalatayanan ay mananatiling tapat sa atin. Bakit? Dahil pinoprotektahan niya yung integrity ng pangalan niya. We can still trust in the name of the Lord because the Lord is faithful, He is good, and His faithfulness endures forever. Hallelujah! Salamat! At ang Diyos na ating pinapaniwalaan ay tunay na maasahan. Hindi tumatalikod sa kanyang mga salita. Hindi tumatalikod sa kanyang pangako, gaya ng sinasabi sa Bilang 23:19. Ang Diyos ay hindi sinungaling katulad ng tao. Ano man ang kanyang sinasabi, ito'y kanyang ginagawa. Ano man ang kanyang pangako, ito'y kanyang tinutupad.
Let us rejoice in the goodness of God. Let us rejoice in the faithfulness of God. Kailan mo ito mararanasan? The moment you learn how to cultivate intimacy with God. Tama po ang sinasabi ng Panginoong Hesukristo. Anong mapapala ng isang tao kung mapasa kanya ang buong mundo at ang mga bagay na kasama rito, kung mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa? Jesus said in John 6:63, the Word, ang sabi rito, the Spirit gives life. What gives life? The Spirit. God, Holy Spirit. The flesh counts for nothing. Anything that we do, any achievements that we have in this flesh, ay mariremember lang dito sa lupa. But when it comes to heaven, what matters most before God are the things of God, the Word of God, God Himself. Anything and everything you do for God, yun lang po ang nagmamatter. Do you touch people and bring people to the consciousness of who God is? Receiving Christ as their Lord and King and personal Savior, yun lang po. Mga kapatid, don't get me wrong. Tama po yung tayo naging masipag, naging matyaga sa ministry o sa magpagawa, sa trabaho, napopromote kayo, congratulations po. But tonight, if you want to defeat the flesh, if you want to be immersed and exposed in the presence and in the Word of God, you need to know how to prioritize the principles of the kingdom. What's the principles of the kingdom mean? The things that matters most to God. Not the things that matters most to your flesh. Nagkaunawa mo tayo. Si David, pinatunayan niya rito, hari siya, makapangyarihan siya, mayamang-mayaman siya, pero may sinabi siya na dapat nating tingnan. Tingnan niyo nakapula. One thing I ask from the Lord, this only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord, and to seek Him in His temple. Dumating na ba tayo sa punto na sinabi natin sa Diyos to, Lord, isa lang ang gusto ko hilingin sa iyo. Hindi bahay, hindi lupa, hindi anumang bagay sa mundong ito. Isa lang ang gusto kong hanapin, ang manatili sa presensya mo habang ako ay nabubuhay. Bagay na dapat nating lahat pagbulay-bulayan sa gabing ito. Bagay na dapat nating balikan kung sa tingin natin ang ating buhay bilang mananampalataya ay hindi na naka-align sa ganitong desire. Kung hindi na naka-align ang buhay mo sa desire na ito, katulad ni David, cultivating your intimacy with God, nananawagan ang Diyos sa bawat isa sa atin na bumalik na sa ating tunay na tahanan. At ang tunay na tahanan natin, hindi lamang po langit, kung tayo nandito sa lupa, ang tunay na tahanan natin ay ang presensya ng Diyos Ama. Ang mamasdan ang kanyang kagandahan, ang kanyang mga gawa, ang kanyang kabutihan sa buhay mo at sa buhay ko. Kung mayroon man tayong tingnan sa bawat kapwa-tao natin, sa kapwa mananampalataya natin, yung kabutihan at kagandahan ng Diyos, kagandahang loob ng Diyos sa buhay ng taong yan. Nakakalungkot ngayon. Instead of looking at the beauty of the Lord in the life of a person, we are looking the infirmities. We are looking those negative traits sa isang tao. Sa oras na tumitingin tayo ng negative traits o negative sa buhay ng taong yan, we are just allowing the devil to use us to destroy the person. Are you getting the point? Pag sinasabing gusto mong masdan ang kagandahan ng Diyos, di mo ang Diyos nakikita physically, pero nakikita mo yung mga magagandang bagay, mga pagpapala at pagbabago na ginawa ng Diyos sa buhay ng mga tao, at yun ang kagandahan ng Diyos. Ang mga pagbabago, tingnan mo, mga pagbabagong ginawa ng Diyos sa buhay mo. Tingnan mo yung mga dakilang bagay, pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Yun ang ating titingnan. At kung ano ang narating mo ngayon, alam mo na walang-wala ka from zero to breakthrough. Marami sa atin from zero to breakthrough. Zero ka nagsimula, nagbe-breakthrough ka ngayon. Kagandahan ng Diyos yan sa iyo. Kagandahang loob. At ano pa, palaging hanapin ang Diyos. Saan? Sa templo. I pray
Ilan sa atin, naka-absent tayo sa pagdalo sa church? Tingin sa akin, sa isang taon, there are only 52 Sundays. Na-perfect mo ba yun? 52 times lang yan, ha? Na-perfect mo ba? Bakit kailangan, pastor? Bakit napaka-porsigido mong mag-church kami pag Sunday? Alam niyo bakit? Because the moment you seek God in His temple, the Lord Himself ordained a house. Mabasa niyo sa Book of Psalms, let us go to the house of the Lord. Bakit? Because in the house of God, the word per se, the word itself says, house of God. Ibig sabihin, kung bahay ng Diyos, naroon ng Diyos. Kaya ang demonyo gumagawa ng mga raming paraan para huwag kang makarating sa church. Pero kung ikaw ay nag-cultivate ng intimacy mo sa Diyos, hindi mo papayagan ang sarili mo na naroon sa ibang lugar at wala ka sa gawain ng Diyos. Anything that you do na walang relation o hindi related sa gawain ng Diyos, lalo na pag-araw ng pananambahan, ang sabi ng Panginoon, keep the Sabbath day holy. Dapat naroon ka, pero wala ka, at mayroon kang sinasabi importanteng gagawin. At yung importanteng gagawin mo para sa mundo, para sa laman mo, you are destroying your destiny. Malinaw? Mga kapatid, pag ang taong may intimacy sa Diyos, willing siyang i-drop off lahat ng bagay na patungkol sa laman at sa sanlibutan, mapuntahan niya lang ang Diyos. At hindi na po mabilang ang mga patotoo sa mga taong inuuna ang Diyos. Sa mga taong pinaprioritize ang kingdom principles, sa mga taong pinaprioritize ang mga bagay na mahalaga sa Diyos. Never silang pinabayaan ng Panginoon. Because if you stand for God, God will stand for you. As I end, I want to give you a clear biblical example that will empower and encourage you to stand for God. The man Stephen, in the book of Acts, he was zealous, he was diligent, he was on fire to preach the word of God to the Jews. And the Jews were influenced by the teachers of the law, the scribes, the Pharisees, not to believe on Jesus. But these men stood up for God, stood up for the word, preaching the word without hesitation, with boldness, to the extent na yung kanyang pangangaral ay naka-offend sa mga Hudyo, sa mga teachers of the law, to the extent na yung kanilang tenga ay natutulig. Yan po nakalagay sa Book of Acts. Tinakpan nilang kanilang mga tenga. Bakit? Super sharp, super strong, and super offensive yung minsay ng lingkod ng Diyos na si Stephen. At sila'y nagkaisa na siya'y kalagkarin, bugbugin, batuhin hanggang mamatay. At ito po ang napakagandang nangyayari sa isang tao na malalim sa intimacy sa Diyos, na pinaprioritize ang mga bagay na kinalulugdan ng Diyos. Ang sabi ng Bible, habang siya'y binabato, watch me now, habang binabato, kaya ang trabaho ng iba, gustong gawin, patayin siya sa pamagitan ng pagbabato. Bumukas po ang langit. At sa pagbukas ng langit, nakita ni Stephen ang Panginoong Hesukristo, ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, hindi po nakaupo sa trono, bagkus nakatayo at nagbibigay ng commendation sa kanya. My friends, if you stand for God, then the King of Kings and the Lord of Lords, Jesus Christ, will also stand for us. If you are willing to sacrifice your life for God, hindi na po natin pwede sabihin, God will also sacrifice His life for us, because bago ka pa nagsakripisyo na si Kristo para sa iyo at sa akin. If you are willing to go for extra mile just to glorify God, always remember,
wala pong kilos at wala pong sakripisyo at wala pong ginagawang paglilingkod sa Diyos na hindi kailanman susuklian ng Panginoon. But people who go for extra miles, people who go beyond expectations, people who are willing to lay their lives for the glory of God, these are people who learn how to cultivate. These are people who learn how to dwell. These are people who learn how to expose themselves in the presence and word of God through intimacy with God. Ipagpatuloy natin to, mga kapatid, sa susunod na Huwebes, at huwag po kayong mawala dahil napakahalaga po ng mensaheng ito. At kung kayo po ay may panahon, i-share nyo po ito sa iba at yayain nyo silang manood at makinig at mag-share ng mga mensaheng ito. Dahil ito po ang napapanahong mensahe, pabaon sa atin ng Panginoon bago mag-end ang 2023. Para when we enter 2024, we will start strong and powerful so that we can also finish strong and powerful. Your table will never run out of food, especially those who are cultivating their intimacy with God. Wherever you go, God with us, Christ in you, the hope of glory. Whatever you do, the Bible says, whatever you touches will be turned into gold. And I pray, beginning today, for the rest of our lives, it will happen as we continue to cultivate intimacy with God. This is my prayer and declaration, and I decree that it will come to pass in our lifetime. In Jesus' name, amen and amen and amen. Shalom.